Isang pabilog na pagsabog ng enerhiya na kitang-kita ng mga mata, kasama ang buhangin at bato, ang kumalat sa apat na direksyon. Bago nito, ang dalawang hati ng katawan ng halimaw na may galamay ay bumagsak na parang gumuho na bundok, lumilikha ng isang malawak at mababaw na hukay. Maging ang ginintuang matang gorilya ay natigilan at nabigla nang makita ito. Sa loob ng hukay, isang figura na nababalot sa apoy ang dahan-dahang tumayo. Sa sandaling iyon, lahat ng tao sa larangan ng digmaan ay natulala, ang kanilang isipan ay nawalan ng kakayahang mag-isip, umuugong sa pagkabigla. Ngayon lang nila nalaman na ang bumagsak mula sa langit ay hindi isang bulalakaw, ito ay malinaw na isang walang kapantay na binatang lalaki. Si Lu Sheng ay malamig na tumingin sa ginintuang matang gorilya at sinabing, "Gene, ikaw na ang susunod." Isang gorilya na mahigit 1.0 metro ang taas, kasinlaki ng isang maliit na bundok, na may itim na balahibo sa buong katawan, ang tumingala at umungol ng malakas. Mula sa dalawang mata nito ay lumabas ang pulang liwanag, at isang nakakatakot na aura ang kumalat sa paligid. Itinaas ng ginintuang matang gorilya ang kamao nito, na tila sa susunod na segundo ay madudurog nito si Lu Sheng. Ang binatang si Lu Sheng ay napakaliit sa harap ng ginintuang matang gorilya. Nagwala ito at ibinagsak ang kamao sa lupa. Nagtilapon ng mga bato at alikabok, lumilikha ng makapal na usok. Samantala, ang binata ay kalmadong itinaas ang kanyang kamao bilang pang-asar. Ang sitwasyong ito parang nangyari na dati, hindi ba? Isang suntok mula sa binata ang nagpatumba sa gorilya. Kumislap ang gintong liwanag sa kanyang mga mata, at sumigaw si Lu Sheng, "Tanggapin mo ang sipakong ito." Bahagyang iniunat ni Lu Sheng ang kanyang binti at sinipa palayo ang ginintuang matang gorilya. Nang masaksihan ito, hindi makapaniwala si General Yu Fi. "Ha? Ano ito? Oh, Diyos ko! Hindi ito biro, di ba? Namamalikmata lang ba ako?" Si Qin Xiaojun ay napapalakpak at napatingin kay Dong Qingxui, sinasabing, "Wow! Ang laban ni Lu Sheng ay sobrang kakilakilabot." Yung mga hindi nakakaalam, iisipin na shooting ito ng pelikula. Ano sa tingin mo? Samantala, ang kanyang magiging asawa, si Dong Qingxui, ay nakatitig kay Lu Sheng. Ang kanyang malaking puso, damdamin, ay nakatuon lahat sa binata. Habang nakatingin si Dong Qingxui kay Lu Sheng, napabuntong hininga siya, mas lumakas pa si Lu Sheng. Matapos patumbahin ang malademonyong gorilya, mabilis na bumaling ang binata sa mantis at sinabing, "Ikaw naman ang susunod." Tumingin ang mantis sa binata na may pagtataka. Ang apat nitong pangharap na paa, na parang mga talim, ay walang tigil na gumalaw ng mabilis, nawawala at muling lumilitaw sa bilis na hindi masundan ng mata. Tumalon ito patungo kay Lu Sheng, ngunit umiwas ang binata sa isang tabi. Paglingon niya, isang malaking maitim na hukay lang ang nakita, wala si Lu Sheng. Bigla na lang, ang buong katawan ng mantis ay nagliyab. Lumitaw si Lu Sheng na may isang kamay na nakataas, ang buong katawan niya ay naglalagablab sa apoy. Nakontrol ni Lu Sheng ang mantis, pinaikot ito sa hangin, at direktang sinunog gamit ang apoy. Nagsimulang umalingasaw ang amoy ng iniihaw na karne. Hindi na makita ang katawan ng mantis dahil natatakpan na ito ng apoy ni Lu Sheng. Mabilis na natupok ng apoy ang mantis. Pagkatapos noon, biglang tumalon ng mataas si Lu Sheng. Ang pulang apoy at nakakasilaw na gintong liwanag ay bumulwak mula sa kanyang katawan. Mula sa itaas, tiningnan ng binata ang mga halimaw sa ibaba at malamig na sinabi, "Mga panauhin kayo rito. Hindi na ninyo kailangang bumalik pa." Pagkasabi nito, sunod-sunod na suntok ang pinakawala ng binata patungo sa mga halimaw sa ibaba. Boom! 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 Ang mga halimaw ay nadurog sa mga suntok ng binata, alikabok at usok ang bumalot sa buong lugar. Ang mga bangkay ng halimaw ay nagkalat sa lupa. Bigla, lumitaw ang binata sa harap ng lahat, itinaas ang kamay para bumati kasabay ng isang ngiting puno ng kumpiyansa. Nagsalita si Lu Sheng, baguhan na si Lu Sheng, espesyal na nag-uulat kay Commander Yu. Sina Yu Fi, Dong Qingxui, at Qin Xiaojun, na medyo natulala na kanina pa, ay lalong natigilan nang marinig ito.
Pinagpawisan sila ng malamig. Utal na sinabi ni Yuffie ang dalawang salita, baguhan. Pagkatapos, nagkatinginan silang tatlo at hindi mapigilang matawa ng malakas. Ha ha ha! Napahawak pa sa ulo ang matandang general dahil tila sumasakit ito dahil kay Lu Sheng. Sige na nga! Napakagaling na baguhan! Sa silangang base ng labanan, dumating ang gabi. Ang putok ng baril, malalakas na pagsabog, sigawan, at mga halinghing ay hindi pa rin tumitigil, ngunit mas kaunti na kumpara sa araw. Si Lu Sheng ay nakaupo sa isang medyo maluwag na silid. Ang linya ng labanan ay matatagpuan sa isang dating abandonadong urban area, kaya marami pang infrastruktura ang magagamit. Kung ito'y nasa ilang na disyerto o malalim na gubat, minsan mahirap pang makahanap ng masisilungan. Nagtimpla si Qin Xiaojun ng isang tasa ng kape para kay Lu Sheng at sinabing, napakaswerte natin ngayon dahil nandito ka. Kung hindi, sa paglusob ng 3 level 7 na halimaw, siguradong malaking problema ang haharapin namin. Baka hindi na namin maprotektahan ang linya ng labanan. Tinanggap ng binata ang kape mula kay Qin Xiaojun at nagtanong ng may kuryosidad, Instruktor Qin, ganoon ba talaga kapanganib ang isang grade na Earth Cave? Madalas bang lumalabas ang mga level 7 na halimaw sa pasukan nito? Sa sandaling ito, si Dong Qingsui ay dahan-dahang lumapit at nagbigay ng detalyadong impormasyon sa kanyang magiging asawa. Sa ngayon, marahil hindi na lang ito grade A, kundi hindi bababa sa AAA, yay. Sa pangkalahatan, kapag bagong bukas ang isang Earth Cave, magkakaroon ng explosion period kung saan maraming mataas na antas na halimaw ang lalabas. Pagkatapos ng explosion period na ito, saka lang magiging stable ang Earth Cave. Kaya dahan-dahan, magiging maayos din ito. Hindi kasing grabe ng iniisip mo. Habang nagsasalita siya, dapat makinig lang, sino ba namang mangangahas na magbigay ng opinyon? Tumango si Lu Sheng. Narinig na niya mula kay Qin Huaihu sa eroplano ang tungkol sa pag-uri ng mga Earth Cave. Akala niya, ang grade E na Earth Cave na binabantayan ni Yuffie ay hindi gaanong mapanganib. Ngunit hindi niya inakala na kung hindi siya dumating sa tamang oras, malaking sakuna ang mangyayari. Kahit hindi mamatay sina Yuffie, mapipilitan silang iwanan ang linya ng labanan at bumalik na talunan. Sa sandaling iyon, pumasok si Yuffie mula sa labas. Narinig ko dati na pinatay mo ang Grandmaster na si Tong Qiting ng Extremidao Martial Arts Hall at hindi ako makapaniwala. Ngunit ngayon, lubos na akong naniniwala. Tiningnan ni Yuffie si Lu Sheng na parang tumitingin sa isang halimaw. Bata, mayroon ka ng sapat na lakas para makapasok sa General Star List tingin ko, kaya mong makapasok sa top 50 ng General Star List. Nagtanong si Lu Sheng, ang General Star List at ang Senior Student List o Seven Saints List sa St. Marshall University hindi ba't halos magkapareho lang sila? Hindi naman masyadong magkalayo, ngunit ang General Star List ay hindi lang tumitingin sa lakas, kundi pati na rin sa iyong mga nagawa at kontribusyon, paliwanag ni Yuffie matapos mag-isip. Yung mga pinatay mong level 6 at level 7 na halimaw sa larangan ng digmaan ngayon, ipapatali ko. Ang katumbas na merit value at contribution points ay idadagdag sa iyo. Ang mga ito ay maaaring ipagpalit sa mga mapagkukunan, resources, sa loob ng militar, na lubhang kapaki-pakinabang para sa iyong paglilinang, cultivation, sa hinaharap. Tumango si Lu Sheng, salamat po, Commander Yu. Sige, pag-usapan natin yan pagbalik sa military headquarters. Bago ka pa lang sa military region, maraming bagay ang hindi kailangang madaliin. Dahan-dahan mong alamin. Magpahinga ka na muna ng mabuti. Huwag mong isipin na tapos na ang laban. Sa nakalipas na kalahating buwan dito, anumang oras ay maaaring sumiklab ang malaking pag-atake ng mga halimaw. Dahil nandito ka na sa frontline, tulungan mo na rin ako sa trabaho. Pasensya na sa abala sa iyo mula ngayon. Nakikita ni Lu Sheng na si Yuffie ay talagang pagod na. Naisip niya halatangang pagod na si Commander Yu. Ang espiritual at pisikal na lakas ng isang level 7 Grandmaster ay naubos ng ganito. May isip mo kung gaano kabigat ang mga laban na pinagdaanan ni Yuffie sa panahong ito.
Ako, mayroon akong immortal cells at natural breathing method kaya ang aking ki at pisikal na lakas ay halos walang katapusan. Hindi ako nakakaramdam ng pagod pero medyo gutom yata ako. Hinimas ng binata ang kanyang tiyan. Nang makitang hinahaplos ni Lu Sheng ang kanyang tiyan, lumapit si Qin Xiaojun at tinapik ang balikat ng binata. Tara na, bata. Kilala kang malakas kumain. Ngayon, itetreat ka namin ng maayos. Punta tayo sa kainan. Pagdating sa kainan, walang nakitang masasarap na pagkain si Lu Sheng, puro delata lang. Medyo nagulat siya at nagtanong, ito ba ang maayos na treat ni Instructor Qin? Walang magagawa. Nasa frontline tayo, ano pa bang pipiliin mo? Tiis-tiis na lang muna. Pagkatapos nitong explosion period ng mga halimaw, babalik tayo sa military region at kakain tayo ng masarap. Sa tabi, si Dong Qingsu ay kumakain din habang nakatitig kay Lu Sheng. Isang love at first sight ang tumama sa kanilang dalawa. Apat na mata ang nagtama at umusbong ang kislap ng pag-ibig sa tahimik na espasyo. Namula ang kanilang mga mukha. Si Lu Sheng at Dong Qingsu ay nag-aalangan at nahihiya, hindi makapagsalita. Naalala ng binata ang impormasyon tungkol sa kanyang future wife mula sa system, si Dong Qingsu, at natigilan siya. Agad siyang tumakbo palayo. Busog na ako. Mauna na ako, ha? Nang makita ang ginawa ng binata, nagtaka si Qin Xiaojun. CJ. Anong nangyari sa'yo? Tumingin si Qin Xiaojun sa direksyon kung saan umalis si Lu Sheng at nagtanong kay Dong Qingsu nang may pagdududa. Noong hinamon ni Lu Sheng si Grandmaster Lian JB ng Extreme Dao Sect sa National College Martial Arts Tournament, grabe ang pag-aalala mo, di ba? Kung hindi lang dahil sa urgent mission, gusto mo na sanang lumipad diretsyo sa Capital Province at umakyat sa Jion Mountain, tama ba? Yumuko si Dong Qingsu, tumigil sa pagkain, at marahang suminghal, ano bang pakialam mo? Tinitigan ni Qin Xiaojun si Dong Qingsu ng matagal. Bigla siyang may naisip, tila naintindihan na niya ang sitwasyon, at mumisi siya. Alam ko na. Dong Qingsu, hindi kaya gusto mo talaga bago pa matapos ni Qin Xiaojun ang sasabihin niya, plak. Isang mabigat na plato ng pagkain ang tumama sa mukha niya. Sabaw at pagkain ang dumaloy mula sa kanyang gwapong mukha. Iyan ang parusa sa pagsasalita ng kung ano-ano. Si Dong Qingsu, na walang pagbabago sa ekspresyon, ay tumayo at malamig na sinabi, ang daldal mo. Pagkatapos, hindi niya pinansin ang mga nagtatakang tingin sa paligid at tumalikod para umalis. Hoy! Bakit ang init ng ulo mo? Huwag kang umalis. Hindi pa ako tapos magtanong. Samantala, sa labas, ang binata ay nakatingin sa langit at sa mga ulap, nag-isip. Naaalala ko ang laban kanina. Hindi mapigilang kumulo ang dugo ko. Mukhang hindi ako makakatulog ngayong gabi. Ang 1,182 ni Division na namamahala sa linyang ito ng labanan ay tila medyo relaxed ngayon dahil sa matinding pagpatay ni Lu Sheng sa mga halimaw kaninang araw, na nagbigay sa kanila ng oras para makahinga. Kailangan din kasi ng oras para makaakyat ang mga halimaw mula sa Earth Cave. Tumingin si Lu Sheng sa malayong direksyon. Doon, ang apoy ng digmaan ay tuloy-tuloy, ang mga sigawan at halinghing ay hindi tumitigil, hindi naiba sa araw. Ginamit ng binata ang kanyang mental power para pakiramdaman ang malayo. Kaya pumunta kaya ako doon para tingnan.